Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig at pinapalo ang itinuring niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at ipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ulitin po natin. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin
yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Tugon. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-iibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sinuman sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo, nito'y ang tapat sa Kanyang tugon. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Suriin nga natin ang ating mga sarili kung ano ba ang nararamdaman mo kapag nakikita mo ang kapitbahay mo, kakilala mo, o kaya naman mismong kamag-anak mo ay nagtagumpay na o nagtatagumpay na. Anong nararamdaman nyo? Ha? Tuwang-tuwa? Oo naman, tuwang-tuwa. Masaya ba yung pag, yung kapitbahay yung nakapag-graduate, di ba? Nakapagpatapos. Masaya ka ba para sa kanila? Mabuti naman kung gano'n, no? Kasi kung sakasakali lang, no, na meron tayong nararamdaman na imbis na natutuwa tayo, para bang hindi nalulungkot kundi yung hindi mo na-appreciate yung kanilang talaga nila kasi yung hindi na na-appreciate yung achievements nila. Baka meron kasing inggit o kaya insecure, kaya hindi mo nakukuhang maging masaya sa nagiging tagumpay ng iyong kapatid, mismong kapatid minsan, di ba, no? Hindi lang natin mapangalanan, hindi lang natin maamin na insecure ka,
na-insecure tayo, kasi po pwedeng pakiramdam natin, mas magaling ka dun eh. Di ba? O kaya naman, bakit ganun? Mas nauna pa siya kaysa ako. Dapat ako eh. Dapat tayo. So, sakali lang naman na, baka lang, no? Pwedeng masabi na kung bakit hindi mo nakukuhang maging masaya sa iba, makisaya sa iba, baka meron kasing insecurities sa iyo. Hindi mo nga lang maamin. Hindi mo para bang, no, hindi mo yung imbis na batiin mo, uy, Mare, congrats ha. Pero sa loob-loob mo, parang nagngingit-ngit ka sa galit o sa inis. No? Kasi, bakit ganun yung anak niya? Dati naman, alam ko, walang-wala yan eh. Pero ngayon, nasa abroad na. Tapos, ang sasabihin pa na, ang yabang-yabang na ng mga yan. Kala mo naman, pero alam mo, baka lang, no, suriin mo yung sarili mo na baka naiinggit ka lang. Hindi mo matanggap yun. Kasi hindi nakaligtas si Jesus sa ganyang karanasan. Hindi siya kinilala. Ayaw kilanlin ng kanyang mismong kababayan, mismong kaanak. Yung kanyang kasikatan, yung kanyang talino. Kung kaya, nagkaroon pa ng pagmamaliit, na, di ba, karpentero lang yan? Di ba, anak lang yan ni Jose na karpentero? Saan niya nakuha yan? Parang gano'n, no? Saan niya nakuha yan? Parang, hindi pwede. Kasi anak lang ng karpentero yan. Pero bakit mas matalino siya ngayon? Mas magaling siyang magsalita ngayon? Hindi pwede. Parang gano'n, no? So, nagkakaroon ng bias tuloy dun sa, yun nga, yung sinasabi kong, imbis na maging proud sila, kasi kamag-anak nila, kaanak nila, kababayan nila, na iaahon para bang pag tinatanong, kasi taga saan yan? Taga Nazareth, taga Galilea yan. Uy, ang galing naman. Di ba, minsan meron din nagtanong na, meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Di ba, meron din ganun? Kasi hindi kilala yung lugar nila eh. Pero dahil kay Jesus, wow, ito pala, no? Pag tinanong, taga saan yan? Taga Soledad. Saan yun? may ganun, no? Saan yun? Saan yun? Iba natatakot pag pumunta dito kasi, uy, parang ang gulo. Pero kahit, para bang, no? Pero hindi talaga natin maawat yon, hindi natin mapipigilan kung ano ang mararamdaman ng ibang tao o mismong kamag-anak mo sa iyo. Pero wag mong pagtuunan niya ng buo mong pag-iisip. Huwag mo nang isipin. Kung ayaw nila, kung hindi sila nagiging masaya, okay lang yan. Basta't ituloy mo lang. Yung pagsusumikap mo, ituloy mo lang yan. Kahit magsisigaw pa yung mga bata dyan sa labas, tuloy mo lang yan. Di ba? Minsan kasi napipigilan tayo o kaya kapag naaapektuhan o nagpapa-apekto ka dahil lamang mayroong hindi naka-appreciate sa effort mo, ikaw naman nagmumukmuk ka, ayaw mo nang gawin kasi gusto mo 100%. No? Yung audience impact makuha mo. Pero hindi talaga eh. 10% nga lang talaga ang audience impact eh. Pero wag mong pagtuunan yun. Baka nga, minsan, kaya imbis na pa-asenso ka na, pero nagpa-apekto ka dun sa mga sinasabi ng mga tao, pinanghinaan ka tuloy ng loob at ayaw mo nang ituloy. Hindi porket taga Soledad, hindi porket taga Camba, hindi porket taga Divisoria, hindi mo kakayaning makagraduate, kaya mo. Kaya mo din makabangon. Kahit anak ka pa ng tendera, kakayanin mo rin. Mas paniwalaan mo yung mga taong naniniwala.
Mas pakinggan mo yon kaysa dun sa mga tayong parang dapat hanggang dito ka lang. Wala kang mararating. Mas matuto tayo kay Kristo. Kaya nga, di ba, si Jesus ang liwanag. Hayaan mo na. Kumbaga, intindihin mo na lang. No? Intindihin mo, siguro pwede mong sa ganung paraan na kaysa patulan mo na para bang ang lalabas tuloy, magiging mayabang ka pa. Intindihin mo na lang saan siya nanggagaling, bakit hindi siya naging masaya para sa iyo. Ano na lang siguro, no? Kasi ang mahal na birhen, ano ba nangyari sa mahal na birhen? Asawa lang ng karpentero yan. Pero nasa langit na. Pinararangalan natin bilang ina ng Diyos. Talagang may masasabi ang ibang tao sa ginagawa mo. Maganda man o pangit, may masasabi sila. Pero ituloy mo lang ang paggawa ng mabuti. Kilalanin man nila o hindi, ituloy mo lang. Dahil hindi kawalan sa iyo kung hindi ka nila kilalanin. Malaking kawalan sa isang tao yung hindi ka kinilala. Amen? Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo, Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Alay aming buhay, bawat kala
sa palad mo ilalagay, Panginoon, aming alay. Itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay lahat ng aming mahal sa buhay, lahat ng aming aring taglay, talinoan, kalayaan sa iyong ngayon ialay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang luminingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang ang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang paparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.